Galit na si Tulfo nang madawit. Pangalan niya, sa kanya pala pumunta si Miss Mina at hindi kay Jinggoy. Katulad nun, ang laki ng issue na yun. May nagpunta na kontraktor. Tapos sinabi lang, kung alam ko lang. Nagalit lang si Tulfo kung alam ko lang na may sangkot ka pala dyan, hindi kita hinarap. Ha? Talaga? Kaya sabi ko, yun lang yun. Hindi ko makuha yun. Hindi ko makuha na ganun lang yun. Ini-issue nyo yan eh. Kayo nagsabi na nakunan sa CCTV na merong contractor na may dumalaw. Pucha, inaabangan naman namin, kala namin na tapos hindi po tinanggi ni Erwin Tulfo ha. Wala nang question. Naggalit lang na anong ginagawa nga nun dun? Sa tingin niyo pupunta yun dun na walang posible. Saldico at Tamba dapat nga ipatawag din dahil nabanggit pangalan nila. Boss Buds, itong investigasyon ni Lacson ay parang para idiin lang ang mga contractors. Pero wala nga po eh. Ako sa tingin ko wala nga po madidiin eh. Tingnan nyo po yung mga Sims. Ghost project po yun eh. Ghost project po yun sa Sims. Nakita na po natin ngayon na ginagamit nila Bryce. Oh. Yun na po yun, yung mga big time na contractor, ghost project yung ginagawa. Nakuha na natin eh. Pagamat sabihin na natin na siguro yan na pinakamabigat sa Bulacan. Pero nakuha na po natin in general sa buwatan po talaga sa lahat na ng uri mula po sa contractor, no? Kaya tama po yun, lahat po ng mga ghost project, yung mga contractor po ng ghost project, hindi po pwede na porket nagsasabi ng totoo. Ano yan? Kumubra po yun eh. Pucha, porket nagsasabi ng totoo, hindi naman sila nag-apply na witness protection program. Nagsabi sila ng totoo na ginamit nila, pero kumukubra sila. Oh. Bakit lulusot yun? Pwede pa naman hindi niya alam na contractor yung pumupunta sa kanya. Correct. Sabi ni Margas World, kung hindi alam niya nga, ang palusot niya may ipapagawa siya, beranda yata nila. Kung hinanap si Saldico, bakit hindi ngayong pakilusin ng Interpol kuno ni Marcos? 'Di ba? Bakit hindi nyo gawing wanted yan tapos mag-Interpol tayo? Mas maganda at kaakit-akit manood sa broadcast ng vlog mo, Boss Buds. Alangya kami. Minando. Mas maganda at kaakit-akit. Erwin, Mr. Contempt sa Senado. Si Erwin na yung no? Tsaka, nakita nyo yung pagkakaiba, bumawi sila sa kakokontempt ngayon. Kay Marcoleta, wala naman kayo nahita sa pagkukontempt nyo. Yung mga dilawan at pulawan, nonsense at walang credibility, bugok mga yan, expected. Yan. Isang moro-moro na lang to lahat na investigasyon. Sabi, magaling si Senator Lacson mag-imbestiga tapos bokya. Boss, paliwanag mo nga ano yung unprogrammed funds, doon daw sila di makita ang nakaw eh. Yung unprogrammed funds po, pinupondohan po yan pero walang sa pagkakaalam ko may unprogrammed funds, pinupondohan pero wala pong
nakalagay doon, hindi po itemize. Yan. Bayona TV, mga kapwa nyo senator ang gustong idiin ni Pink Lacson para malihis ang issue. Tapos, alam ko na dati ang ano yung unprogrammed fund na yan eh. Tapos lahat ng mga binabawas, 'di ba? Nagbabawas halimbawa binawas sa PhilHealth, pondo na 'yun eh, 'di ba? Oh, doon dinadala. Ngayon sa unprogram dahil unprogram nga, pwede nila i-adjust 'yun kung saan nila. Pero yun lang yung may mas maganda paliwanag pa diyan na mamayang gabi i-research muna natin. Ganun yung pagkakaintindi ko sa unprogram. Kaya hindi po nila makikita na talaga yun. Dahil nilagay po sa unprogram. Kung di ikaw ang nagbablog, di ko na sana panonoorin kasi gusto ko si Senator Marcoleta. 80-80 ang pumalit, sayang. Yan po ang sinabi ni Yolanda Domingo. Charles, no? Parang Quadcom lang ba dong si Erich Tulpo? Parang si Paduano. Si Rafi parang si Abante. Si Kiko parang si Chua. Si Soto parang si Tam Fernandez. O tsaka may sinabi pa si no, si Tito Soto. Tawa ko ng tawa no? Ipapahamak pa sila Diskaya eh. Di ba yung sinasabi niya na raw na sige, huwag kang matakot na magsalita dito kasi maya-maya na sabi niya. Pero pwede kang i-demanda ng perjury. Ibig sabihin wala talagang protection. Dapat po tanggalin din si Congressman Saldi sa Kongreso katulad ng ginawa kay Kong Tebes. Dapat lang talaga. Una, pinababalik siya, ayaw niyang bumalik. Tapos ang laki ng kaso niya. Tsaka tatanggalin yan dahil yan ang ano nila eh. Yan yung kanilang magiging, ano na nga fall guy. No? Magiging fall guy yan ni Martin. Settings boss buds, punta ka sa font. Netong mga to, tignan nga natin. May settings font. Wala eh. Ayan, proseso po ng nakawan ang tinutumbok ni Senator Marcoleta. Kay Lacson, kalakaran lang ng sapsap at botete ang tinutukan. Correct. Tama po yun. Nakalimutan ko sabihin yun yung sinabi ni Senator Lacson. Tama po yun, no? Sapsap at botete lang. Ang kinakailangan po yung panlahat. Sobrang funds dahil wala pang projects. Kulong na yan kung like po. Yan. Boss Buds, nagpa-blind item lang si Lacson dun sa may pumuntang kontraktor sa Senate tapos kahapon. Wala lang. Noong nagpaliwanag yung Mina, style ni Lacson 90s pa hanggang ngayon ganyan pa rin. 'Di ba? China-challenge na nga natin yan tuwing may magsasabi siya na sa troll farm pa lang wala na akong bilib eh. 'Di ba? Yung troll farm daw ni Tatay Digong ng isang Yusek. Sabi ko, sino yung Yusek na yun na may troll farm? Wala, hindi mabanggit. Bukod sa paglalakad, yung Tai Chi, nagsimula ko ngayong araw na to eh. Tai Chi, 8 minutes a day lang daw yun. Tignan natin. Kasi ginagawa yan ng mga Chinese eh. Kahit saan, saan ba ako nakakita niya ng mga Chinese na nagta-Tai Chi? Bago sila pumasok, sa Hong Kong marami niyan eh. Nagta-Tai Chi muna sila. Bago pumasok. Tama si Senator Marcoleta, mukha talagang botete si District Engineer Alcana. Literal na botete yun eh. Certified kain at dilawan, kakampwet. Di daw anti-BBM rally nila. Sino ba head ng government ng Bunak? Ayan. Contradiction si Pepsi Soto.
Unprogrammed funds, sometimes called unprogrammed appropriations, refer to funds that are not part of the regular program budget but can only release under certain conditions. Ayun, maraming salamat sa Winfredo Onyo. Ganito po 'yun, ha. Ayan, naalala ko na. Sabi ko may paliwanag ako diyan, eh. Naalala ko na po. Ito pong unprogrammed funds. Depende po 'to, popondohan lang po 'to kung mayroon pong makukuhang pera. Halimbawa po, 'yun na nga, 'no? May sobrang pondo yung kinuha nila. Halimbawa, 'di ba yung hindi naman sa JA yung pera po ng PhilHealth, 'di ba? Hindi naman po sa JA. Maraming salamat, ha. Iniisip ko yung isa pang ano niyan, eh. Halimbawa po yung sa PhilHealth, hindi naman po sa JA yun, 'di ba? Dahil zero nga sila sa JA. Pera na po nila yun, 'no? Pera na nila yun. Ngayon, may naiisip 'tong mga tukmol na 'to, halimbawa, maglagay tayo sa unprogrammed funds. 'Pag nakakuha ng pera, saan po puwedeng makakuha ng pera? Una, sumobra tayo sa tax. Yung target natin ng tax, ang laki na nakolekta, 'yan. Yung sumobra ron, dadalhin do'n. Kaya yung tama yung sinasabi niya, yung may kondisyon. Ano yung kondisyon? Nagkaroon ka pa ng ibang pera. Okay, ikalawa, nangutang ka. Mapopondohan na yan. Ikatlo, kumuha ka ng mga savings. May savings yung mga PhilHealth. Kaya sinabi nila, may savings na kayo. Amin na yan. Yun, mapopondohan po yun. Ayun po yun. Yun yung sinasabi sa meaning ni... Maraming salamat dito kay Wilfredo Onyo. Pero yun po yung mas konkretong paliwanag doon sa unprogrammed funds. Kaya po sila naghahagilap ng pera, magbebenta. Kasi wala naman po sa original budget yan, eh. Yung ibebenta mo, di ba? Yung mga ari-arian. Kaya nahanap sila ng ipaprivatize, hanap sila. Mga ganun yan, eh.